Sunog! Malakas na bulalas ni Pinky nang bumangon siya mula sa kama. Paano ba naman, biglang tumunog ang smoke alarm sa bahay nila. Dali-dali siyang lumabas ng silid, gayon din ang kanyang dalawang ate na sina Marisa at Lena. Pati na rin ang kuya niyang bading na si Nico sa umaga, pero Nicole sa gabi. Saan yon? Nasaan si Daddy? Bulalas ni Pinky. Nagkatinginan silang magkakapatid at isa lang ang naisip nila. Ang kusina! Dali-dali silang bumaba ng hagdan. Kaso, nasa bungad pa lang sila, tumalsik na sa mukha ng kanyang kuya Nico ang pancake na niluluto ng kanilang ama. Daddy! Tawag ni Pinky at tinulungan ang kanyang kuya na tanggalin ang sunog na pancake. Bakit po kayo ang nagluluto? Napangiwi naman ang kanilang ama. Gusto kong magluto ng almusal para sa inyo. Yung pancake, ibabaliktad ko sana. Kaso biglang napasobra yata ang pag-flip. Nagising yata kayo sa fire alarm. Umuso kasi tong kawali. Pasensya na. Good morning mga anak. Napatitig na lang sila rito. Si Pinky ang unang lumapit sa kanilang daddy at hinalikan ito sa pisngi. Good morning, Daddy. Daddy, ginawang facial mask sa mukha ko ang pancake. Bulalas ni Nico. Nakaupo si Pinky sa counter ng kusina at may hawak na piraso ng medyo nasunog na tinapay. Pinagmamasdan niya ang tatay niya habang sinusubukang mag-flip ng pancake. Daddy, maingat niyang sabi. Alam po namin na hindi mo kaya sa kusina, kaya sana next time hayaan mo na lang po kami ang magluto. Kaya naman po namin. Tipid na napangiti ang kanilang ama. Gusto ko kasing ipagluto kayo. Siyempre, gusto kong maglambing at bumawi kapag may mga panahon na wala ako. Malungkot na napangiti si Pinky at kinain pa rin ang sunog na tinapay. Wala na ang mommy nilang magkakapatid. Namatay nang ipanganak ang bunsong si Pinky. Kaya ang daddy nila na isang engineer ang nagtaguyod sa kanila. Pero nagnegosyo na lang din ito para kahit papaano ay hawak ang oras. Kinuha ni Marisa ang sunog na tinapay sa kanyang kamay. Pinky, wag mong kainin yan. Baka magka-cancer ka. Okay lang. Kaya pa naman ate. Saka luto ito ni Daddy. Nakangiting sabi ni Pinky. Napailing ang panganay at lumingon sa ama. Daddy, ako na dyan. Please, kami nang bahala sa kusina. Huwag ka na pong mangialam. Sayang lang ang pagkain kung masusunog palagi. Si Marisa na nga ang nagpatuloy sa pagluluto. Pinagmasdan naman ito ng kanilang ama. Nakita ni Pinky na may kalungkutan sa mga mata ng daddy nila. Ang galing mo pala talagang magluto, anak. Saad ni Emmanuel. Napabuntong hininga si Marisa. Kailangan po. Kami lang naman po ang naiiwan dito. Walang gagawa para sa amin. Sa kanilang magkakapatid, si Marisa ang pinakaseryoso. Nasa college na ito, samantala ang dalawa pa na sina Lena at Nico parehong makulit at maingay. Si Lena, mahilig sa pagbabanda at music. Si Nico naman, mahilig mag-makeup at artistic sa mga bagay-bagay. Sabi ni, kapag si Daddy ang nagluto, magiging abo ang bahay natin. Natatawang bulong ni Lena kay Pinky. Ate, mahinang saway ni Pinky at inayos ang kanyang salamin. Ang mahalaga nag-effort si Daddy kahit maging lasang uling pang pagkain. Huminga si Pinky at kumagat sa kanyang tinapay. Mahal niya ang tatay nila. Kahit maraming pagkukulang, mahal niya talaga. Padalos-dalos, impulsive, at minsan nawawala ng ilang araw nang walang paliwanag. At hindi madaling makatanda sa birthday nila. Pero si Emmanuel ang tatay nila at mahal niya ito. Sumandal si Marisa sa counter habang hinihintay na kumulo ang nilulutong champurado. Pinky, natapos mo na bang assignments mo? Sorry, nakatulog na ako kahapon. Hindi kita naturuan. Tumango na lang si Pinky. Okay lang po. Nagawa ko naman po. Isa yon sa magulo pero masayang routine ng kanilang pamilya. Pero hindi katulad ng ilan, hindi perpekto ang kanilang pamilya. Habang tumatanda, mas lumalawak ang mundo sa labas. Pero lumiliit naman ang pagsasama na mayroon sila. Pasensya na, Kuya Nico. Third runner-up lang ako. Feel ko na sayang ang effort mo. Saad ni Pinky sa kanyang kuya na bading.
Halos hindi siya makatingin sa mga mata nito. Kinakabahan na baka madismaya si Nico. Napangiti naman ang kanyang kuya. Agad na inalis ang bigat ng dibdib niya. Ay, okay lang. Bakla, first time mong sumali at ang galing mo na agad. Saka beauty pageant lang naman sa school dito. Huwag ka ngang mag-self-pity dyan. Ang ganda talaga ng bunso namin. Parang ako lang nung kabataan ko. Sabay emote na parang rumarampa sa entablado. Napatawa si Pinky at kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Sa totoo lang, nahirapan siyang mag-training para sa pageant. Ang daming gabing puyat, ang daming beses na gusto niya nang umatras. Pero si Kuya Nico lang niya ang laging nasa likod niya. Nagpa-practice ng walk, nag-aayos ng costume at nagtsatsagang mag-makeup sa kanya. Kaya ngayong hindi niya nakuha ang corona, parang may kasamang hiya at lungkot na nadarama si Pinky. Salamat kuya. Promise next time mas gagalingan ko pa. Sabi pa ni Pinky. Jesus, kahit hindi ka na sumali ulit, proud na ako sa'yo. Ang importante, nag-enjoy ka at hello. Kahit third runner-up ka lang, at least hindi mo pinahiya ang sarili mo sa stage. Sabay hagalpak ng tawa ni Nico. Si Pinky naman, hindi napigilang matawa rin. Oo nga no, nakakahiya kung ganon. Maya-maya, matapos ang awarding at mahabang pictorial, nagpasya na silang umuwi. Balak ni Nico na mag-celebrate silang magkakapatid kahit simpleng kainan lang. May dala pa itong maliit na cake at soft drinks. Pero pagdating nila sa bahay, ibang eksena ang nadatna nila. Pagbukas pa lang ng pinto, umalingaw-ngaw agad ang sigawan. Anong nangyayari rito? Bakit kayo nag-aaway? Kaloka kayo, mga froglets. Gulat na bulalas ni Nico nang maabutan nila na nag-aaway sina Marisa at Lena sa sala. Kitang-kita nila ang mga kamay na nagsasabunutan at halos mabunot na ang buhok ng isa't isa. Nagkalat ang mga unan at ang isang basong nahulog sa sahig. Ano ba yan? Sigaw ni Nico sabay hablot sa buhok ni Lena para lang maghiwalay ang mga ito. Mga sungit kayo. Nagpumigla si Lena. Bitiwan mo ako kuya. Sabay turo kay Marisa. Pagsabihin mo yung ate nating magaling, nilalandi ang boyfriend ko. Nagtaas ng kilay si Marisa. Huminga ng malalim at saka sumagot ng madiin. Hindi ko nilalandi ang boyfriend mo, Lena. Dati ko lang siyang manliligaw at binasted ko. Hindi ko naman alam na siya palang magiging boyfriend mo ngayon. Ikaw tong masyadong insecure. Napailing si Lena at hindi magpatalo. Gaslighting yan. Huwag mo kong i-gaslight dahil lang magna cum laude ka. Akala mo ang taas-taas ng tingin ko dapat sa'yo? Hindi porke matalino ka mas maganda ka na rin. Hoy Lena, watch your words. Balik ni Marisa. Hindi lahat ng bagay tungkol sa pagiging maganda o matalino. Ang issue dito, ikaw ang selos at immature. Nainis na si Nico at halos pumutok na ang tenga sa mga kapatid nila. Tama na nga sabi. Para boylet lang yan. My God, Lena, ang daming lalaki sa mundo. Magpapatayan pa kayo dahil sa isang tao lang. Tumigil kayo. Hindi nakakaganda yan. Pero si Lena, hindi pa rin tapos. Huwag kang mangialam kuya. Hindi mo naman din ako maiintindihan. Sanay ka kasing maiwan ng mga lalaki kasi bading ka. Kailangan mo pa magtrabaho para may pangsustento ka sa mga lalaki mo. Para kahit papano, hindi ka nila iwan. Huwag kang mangialam kasi wala kang pechay. Biglang natahimik ang lahat. Kahit si Pinky, nanlaki ang mga mata sa narinig. Alam niyang insensitive ang kanyang kapatid, pero hindi niya inasahang aabot sa ganoong paraan. Napatigil si Nico habang nanginginig ang labi. Anong sabi mo? Alam nilang lahat na kapag galit na rin si Nico, delikado. Kuya, awat ni Pinky, pero huli na. Halos mahulog ang cake na hawak ni Nico sa sobrang galit. Gusto na yata nitong manampal, pero pinigilan lang ang sarili. Alam mo, Lena, nanginginig na wika ni Nico. Kahit bading ako, kahit wala akong pechay, mas may respeto ako sa sarili ko kaysa sa'yo ngayon. Kung iniisip mong mas babaita kang ingrata ka dahil may boyfriend ka, think again. Dahil sa ugali mong yan, kahit sinong lalaki iiwan ka rin. At ako, kahit anong mangyari, hindi iiwan ang pamilya ko. Dahil hindi lang lalaki ang bumubuo ng buhay ko. Tumahimik si Marisa. Si Pinky,
halos maiyak na. Gusto niyang awatin ang kanyang mga kapatid, pero parang hindi niya na alam kung papaano. Gusto niyang tawagan ang kanilang ama, pero malamang abala na naman yon sa ibang bagay. Isa pa, masyado na silang matatanda para tawagin pa ang kanilang daddy sa mga ganoong problema. Kuya, Ate Lena, Ate Marisa, mahinang wika ni Pinky. Pwede bang tama na? Galing ako sa pageant tapos ito agad ang sasalubong sa akin. Gusto ko lang sana maging masaya tayo kahit ngayong gabi. Pero hindi nakinig si Lena. Umiling ito at pumasok sa kwarto. Pagkatapos ay malakas ang pagsara ng pinto. Naiwan silang tatlo sa sala, bit-bit ang bigat ng nasabing mga salita. Umupo si Nico sa sofa at pinipigil ang luha. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang bilang kapatid. Ang babaitang Lena na yon. Ako talagang kakalbo sa kanya. Dinamay pa ang kabadingan ko dahil lamang sa isang lalaki. Lahat ng kaya ko ginagawa ko para sa inyo. Tapos ganyan lang ang kapalit. Nasaktan ako, Pinky. Sobra. Umupo rin si Marisa at medyo lumambot ang boses. Nico, pasensya na. Siguro mainit lang ang ulo ni Lena. Hindi niya siguro sinasadya yung mga sinabi niya. Pero sinabi niya pa rin. Balik ni Nico. At masakit pa rin. Napaka-immature. Ayaw gagamitin ng utak, puro emosyon. Tahimik si Pinky habang hawak-hawak ang maliit na trophy niya. Biglang parang wala ng halaga ang lahat ng pinaghirapan niya ng ilang buwan. Habang nakatingin siya sa mga kapatid, naninikip ang dibdib niya. Batid niyang maayos pa naman yon, pero may lamat na. At sa araw na yon, ramdam niyang nagsimula na ang pagkakaluwag ng ugnayan nilang magkakapatid. Isang maliit na bitak na baka sa mga sumunod na taon ay lumaki pa ng lumaki. Nang magkaroon ng kanya-kanyang trabaho ang mga kapatid ni Pinky, madalang nalang bumisita ang mga ito hanggang sa tuluyan ng hindi na pumupunta. Palagi na lang kasing nagbabangayan kapag nagkikita at kapag nagsama-sama, halos laging may eskandalo. Namalayan na lang ni Pinky na mag-isa na lang siya roon kasama ang kanyang daddy. Ngunit madalas ding wala si Emmanuel dahil abala sa negosyo, kaya mas lalo siyang nalulungkot. Para bang ang dating masayang tahanan nila ay unti-unting nababakante ng halakhak at ingay ng magkakapatid. Kaya minsan, sa sobrang pananabik, napagpasyahan niyang tawagan si Marisa. Hay Ate Marisa, maingat na sabi ni Pinky nang makapag-video call siya sa kapatid. Lumabas agad ang mukha ng kanyang ate sa screen. Halatang bagong gising at nakahiga pa. Pinky, bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Nagpapahinga ako. Sorry ate, gusto ko lang kumustahin ka, sabi ni Pinky at iniikot ang kutsara sa mug ng mainit na gatas na kanyang hawak. Kinakabahan siya at parang may mali siyang ginagawa. Tingnan ko kung okay ka. Kailan mo kami bibisitahin ni Daddy? Busy ako ngayon, sagot agad ni Marisa. Halos hindi tumitingin sa camera. Sobrang busy. Marami akong importanteng bagay sa trabaho na dapat pang asikasuhin. Tinambakan kasi ako ng boss ko. I'm sorry. May kailangan ka ba? Magpapadala ako ng pera sa'yo. May mga pinamili ako rito. Ipapapackage ko na lang. Para sa inyo yun ni Daddy, iabot mo rin ang para kay Nico. Yung kay Lena, alam kong itatapon niya yon, kaya itabi mo na lang muna at ilagay sa kwarto niya dyan. Pinilit ni Pinky na ngumiti kahit naninikip ang dibdib. Wow, salamat ate. Salamat at hindi mo kami nakakalimutan. Pero sana, one time, makabakasyon ka rito. Alam kong busy ka dyan sa Singapore. Pero ilang oras lang naman ang biyahe, di ba? Kahit 3 days lang. Miss na kita, Ate Marisa. Tumigil saglit si Marisa. Napabuntong hininga ito at tumingin na rin ng diretso sa camera. Pasensya na bunso. Ginagawa ko kasi ito para sa future ko. Hindi tulad ng iba, gusto kong planuhin ang buhay ko ng maayos kesa lumutang-lutang na walang direksyon. Lumutang-lutang na walang direksyon? Mahinang ulit ni Pinky at halos pabulong. Alam niya agad kung sino ang pinaparinggan nito. Lumipas na ang mga taon, pero may sigalot pa rin si Marisa kay Lena. Totoo naman, mas successful nga si Marisa bilang IT manager sa Singapore. Magandang kita, stable ang career at may respeto ang mga tao roon. Samantalang si Lena,
nanatiling nasa banda. Kumakanta sa mga bar at maliliit na gigs. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin ng kanyang ate Lena ang kasikatang hindi pa makuha-kuha. Pero ate, sabad ni Pinky, hindi ba pwedeng iba-iba lang ang landas ng tao? Si ate Lena, baka iba lang talagang timing niya. Baka hindi pa dumarating ang para sa kanya. Umiling si Marisa. Pinky, matagal na ako naghihintay na magbago siya. Pero ilang taon ang lumipas, ganyan pa rin siya. Walang plano, walang direksyon. Lagi na lang siyang umaasa na may big break na darating. Pero wala namang ginagawa para maging totoo yon. At the end of the day, nakaka-frustrate. Kaya minsan ayoko na siyang makita. Saka alam mong masama ang loob ko sa kanya. Pinag-aral ko siya pero binagsak niya lang kasi mas focus siya sa pagkakaroon ng boyfriend at sa pagbabanda. Natahimik si Pinky. Pinisil niya ang mag sa kanyang kamay. Ayaw niya mang tanggapin pero ramdam niyang masyado nang lumalalim ang lamat sa pagitan ng dalawa niyang ate. Pero ate, pamilya pa rin tayo kahit anong mangyari, di ba? Mahina niyang sabi. Of course, Pinky, sagot ni Marisa at bahagyang lumambot ang tinig. Ikaw ang baby namin. Hindi kita pababayaan, pero wag mong asahan na magiging maayos pa kaming lahat. Some things are better left as they are. Iyon na lang ang isipin mo, bunso. Parang may kumurot sa puso ni Pinky. Gusto niyang umiyak, pero pinilit niyang umiti. Okay po ate, naiintindihan ko. Good girl, ani Marisa. Alagaan mo si daddy. Alam mo naman, hindi na bata yon. At kung may kailangan ka talaga, call me, promise. I'll always be here. Nagpaalam na sila at na-disconnect na ang tawag. Nanatiling nakatitig si Pinky sa blankong screen ng cellphone. Nasa isip niya ang bawat salitang binitiwan ng ate Marisa niya. Ibig bang sabihin ito, hindi na talaga mabubuo ulit ang pamilya nila gaya ng dati? Kahit ano paman, ramdam niya ang lamig ng bahay. Minsan, kahit nandyan ang daddy niya, parang wala rin. Lagi itong abala, nasa opisina o nasa mga meeting. Kaya't madalas siya lang talaga ang naiiwan. Kinabukasan, nagpa siya si Pinky na subukan namang tawagan si Lena. Baka sakaling mas maging magaan ang pakikipag-usap dito. Ate Lena, hi! Masiglang bati niya nang sagutin ito. Pinky, kamusta ka na? Namiss kita. Agad namang tugon ni Lena. Nakangiti habang nasa isang studio. May hawak na gitara. May naririnig pa siyang ibang tao sa background na nagtatawanan. Okay naman, si Daddy busy pa rin. Kaya ayun, ako lang ulit mag-isa dito. Sagot ni Pinky at pilit na pinapasaya ang tono. Napakunot ang noo ni Lena. Grabe, lagi ka nalang iniiwan ni Daddy. Ikaw tuloy ang kawawa. Baka mamaya nasa kasino na naman yon. Huwag ka masyadong malulungkot ha. Next time pupunta ako dyan. Mag-jump tayo. Talaga ate? Natutuwang sabi ni Pinky. Pero naalala niya ang sinabi ni Marisa at medyo nag-alindangan. Ate, kailan kaya? Soon, hindi pa sure. May mga gigs kasi ako pero promise, darating din ako. At doon, ramdam ni Pinky ang agwat sa pagitan nilang magkakapatid. Isa sa abroad, isa ang laging nasa banda at ang isa pa'y abala na rin sa sariling mundo. Siya na lang ang naiwan, nag-aabang, umaasang may araw na muli silang mabubuo. Habang nakaupo siya sa tahimik na sala, yakap ang kanyang unan. Naisip ni Pinky, kung hindi ako kikilos, baka tuluyan ang magkalayo ang pamilya namin. Kailangan may gawin ako. At doon, unti-unti siyang nakaramdam ng lakas ng loob. Kahit siya ang bunso, kahit pakiramdam niya'y mahina siya, sisimulan niyang gumawa ng paraan. Hindi niya hahayaang tuluyang mabura ang halakhak na minsan ay pumuno sa kanilang tahanan. Nang dumating ang package na padala ni Ate Marisa niya, maaga pa lang ay dumiretso na si Pinky sa parlor ng kanyang kuya Nico. Wala rin naman siyang pasok sa araw na yon. Bitbit niyang isang kahon na may lamang mga imported na shampoo, hair serum, at ilang mamahaling foundation na galing kay Marisa mula sa Singapore. Pagpasok pa lang niya, sinalubong agad siya ng amoy ng hairspray, tunog ng blower, at matinis na boses ng kanyang kuya. Girl,
Hold the curlers, hold your breath and hold your man. Ganun. Sigaw ni Nico habang iniikot ang blower at sumasayaw sa salim ng music. May hawak itong suklay na para bang microphone at halos malaglag ang ginugupitang customer sa katatawa. Kuya! Tawag ni Pinky sabay kaway. Biglang napalingon si Nico. Baby girl, ikaw ba yan? Oh my gosh, dumating ang Little Miss Universe na bunso namin. Iniwan nito sandali ang customer at sinalubong si Pinky ng yakap. Kuya, may dala akong package galing kay Ate Marisa. Inabot ni Pinky ang kahon. Kumislap ang mata ni Nico nang makita ang laman. Ay, Diyos ko, imported. Salamat, Marisa my love. Kahit lagi kang busy, alam na alam mo talagang needs ng beauty queen sister brother mo. Pinky, upo ka. Mamaya kakain tayong dalawa sa labas. Ililibre kita. Tinesting agad ni Nico ang isang bote ng serum sa buhok ng customer. Ay, madam, congratulations! You are now the first Filipina na gagamit ng Singaporean Magic Serum. Napatawa si Pinky at naupo sa waiting area. Kuya, ikinikwento ko nga pala kay Ate Marisa na miss ka na namin ni Daddy. Sabi ko, sana makabisita ka. Tumingin si Nico habang nagro-roll ng buhok ng customer. Ay, baby, gusto ko talaga. As in, gustong-gusto ko ng bonggang-bongga comeback sa bahay natin. Pero yun na nga, ang daming clients this week, lalo na yung mga mayayaman. Mga madam na ayaw malate ang schedule ng hair reband at eyelash extension nila. Kung iiwan ko sila, lagot ang reputation ko. Kulang pa kasi ako sa staff dito. Hindi na siya nagtanong at naghintay na matapos ang kapatid niya. Nang makaalis ng satisfied client nito, doon niya palang kinausap si Nico. Kailan ka po ulit makakauwi? Tanong ni Pinky at bahagyang nalungkot. Umupo si Nico sa tapat niya. Bunso, promise, I'll find time. Pero ngayon, mahirap talagang umalis. Imagine, may 3 brides akong naka-line up for prenup shoots. Tapos may artista pang nagpapaschedule. Sa malalayo yon, kaya hindi ako makakastay sa isang lugar. Kung nawala ako, baka kunin na lang ng iba. Sayang naman yung pinagpaguran ko, di ba? Alam ko naman, kuya. Sagot ni Pinky at pinilit ng umiti. Kaso, sana kahit minsan makasama ka rin namin ni Daddy. Ang lungkot kasi sa bahay. Kahit tatawa si Daddy, ramdam ko pa rin na namimiss ka niya. Medyo natahimik si Nico. Alam mo, Pinky, hindi madaling i-balance ang lahat. Gusto kong magtagumpay, gusto ko rin maging present. Pero, hindi lahat ay pwedeng pagsabayin. Siyempre, tumatanda na kami. Ikaw nag-aaral ka pa lang. Kapag working ka na, maiintindihan mo rin kami. Pero kuya, pamilya naman tayo. Hindi ba dapat priority rin yon? Mahinang tanong ni Pinky. Bago pa makasagot si Nico, biglang sumabat ang isang customer na nasa gilid. Aba, totoo yan. Pamilya is life. Ako nga, kahit busy sa chika with amigas, uuwi ako sa bahay para kumain kasama ang mga apo ko. Kaya ikaw, Nico, umuwi ka rin paminsan-minsan. Madam, please, huwag niyo akong immoral lesson sa harap ng kapatid ko. Biro ni Nico, pero nakangiti pa rin. Pero noted, madam, noted. Nagkatawanan sila, pero si Pinky ramdam ang bigat na hindi man lang makabisita ang mga kapatid niya sa kanila. Kuya, panimula ni Pinky. Tumawag din ako kay Ate Lena kahapon. Nagtaas ng kilay si Nico. Kumusta naman si Rockstar? Masaya siya nung una, pero sabi niya busy siya kasi may mga gigs. Sabi niya pupunta raw siya soon. Hindi lang sure kung kailan. Soon? Halos mapasigaw si Nico. Good luck sa soon na yan. Alam mo ba, last year pa niya sinasabi na soon din daw siya bibisita. Hanggang ngayon wala pa ring arrival. Ang soon niya parang walang expiration date. Napatawa si Pinky kahit masyadong nasasaktan sa katotohanan yon. Si Ate Marisa naman, busy rin. Ang sabi niya baka hindi na raw talaga sila magkakasundo ni Ate Lena. Ang sakit marinig. Napatingin si Nico sa kanya at biglang lumambot ang mga mata nito. Baby girl, alam mo, sa atin lang. Nakakapagod din minsan maging referee ng dalawang yon. Lagi na lang silang nagbabangayan. Si Marisa, masyado namang mataas ang standards. Si Lena, masyadong malaya. Ako, stuck in the middle. Kaya heto, nag-focus na lang ako sa career ko. Kasi at least, dito, ako may control. Namilog ang mga mata ni Pinky. Kuya, pero paano tayo?
Kung lahat busy, paano ng pamilya natin? Pinky, hindi ko rin alam. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo laging magkakasama. Hindi ibig sabihin na wala tayong pagmamahalan. Sometimes, love means letting each other grow kahit magkakahiwalay. Naluha si Pinky. Hindi niya talaga yun maintindihan. Parang kahit anong sabihin niya, mas nangingibabaw pa rin ang lungkot na kanyang nararamdaman. Pero kuya, gusto ko lang po ulit yung dati. Yung lagi tayong nagkakagulo sa bahay, nag-aaway pero sabay-sabay kumakain. Ngayon parang ako na lang ang naiwan. Palagi pang wala si Daddy, sabi pa ni Pinky. Niyakap siya ni Nico. Oh, baby girl. Huwag ka nang umiyak. Sige na nga, promise, bibisita ako sa susunod na free time ko. Kahit isang araw lang. Para sa'yo, gagawa ko ng paraan. Napangiti si Pinky kahit may luha pa sa mga mata. Talaga kuya? Biglang sumabat ang isa pang customer. Nico, bilisan mo. Baka malate ako sa lunch date ko. Madam, kalma lang. Nag-e-emote kami dito ng kapatid ko. Sagot ni Nico sabay tawa. Napuno ng halakhakan ang parlor. At kahit saglit lang, nakaramdam si Pinky ng gaan sa dibdib. Hindi man buo ang pamilya nila, may pag-asa pa. At siguro, sa simpleng pagbisita, sa simpleng pangako, magsisimula ulit silang magtagpo. Habang pinagmamasdan niya si Nico na inaasikasa ang mga customer na parang mga reyna, hangad niyang magkasama ulit silang apat na magkakapatid. Hapon na nang makauwi si Pinky mula sa parlor. Nasa sali ang daddy niyang si Emmanuel, nakasandal sa lumang sofa at boring na naglalaro ng Candy Crush sa iPad nito. Daddy! Tawag ni Pinky sabay lapit dito. Nabaling si Emmanuel at agad nang umiti. Pinky, saan ka galing? Kanina pa ako naghihintay. Akala ko kung napano ka na. Sa parlor po ni Kuya Nico, sagot niya naman sabay upo sa tabi nito. May dala po akong package galing kay Ate Marisa para sa kanya so dinala ko na. Bahagyang tumango si Emmanuel. Si Nico, kumusta naman siya? Hindi pa rin siya nagkakaroon ng free time para dumalaw dito. Napabuntong hininga si Pinky. Busy pa rin po, pero sabi niya promise daw kapag may day off siya pupunta siya rito. Hindi ko lang po alam kung kailan eksakto. Mahina lang na tugon ni Emmanuel, pero dama ni Pinky ang lungkot na tinatago sa likod ng tipid nitong ngiti. Daddy, gutom na po ba kayo? Alok ni Pinky at agad na tumayo. Nag-prepare po ako ng dinner bago umalis kanina. Ima-microwave ko lang po. Sa lamesa, inilapag ni Pinky ang nilutong adobo, pritong tilapia at simpleng ensaladang kamatis na may bagoong. Yon ang mga paborito ng kanyang ama at mga kapatid, kaya yon ang inihanda niya. Wow, lahat paborito ng mga kapatid mo. Biro ni Emmanuel habang kumukuha ng pagkain. Etong adobo, paborito ng Ate Marisa mo. Etong tilapia naman, paborito ni Nico. At itong ensaladang kamatis na may bagoong, paborito naman ni Lena. Alam ko ang mga paborito niyong ulam, kaya yun ang mga sinikap kong alamin at pag-aralang lutuin. Napangiti naman siya, kaya kahit maraming pagkukulang ang kanilang daddy, hindi na ito hinusgahan agad. Naramdaman niya naman kasi na mahal sila nitong magkakapatid. Talagang nahihirapan lang dahil wala na ang mami nila. Habang kumakain, napansin niya na tahimik si Emmanuel. Hindi ito gaya ng dati na nagkakwento tungkol sa trabaho o kung ano-anong kalokohan na nakikita. Ngayon, parang malayo ang iniisip. Daddy, maingat na sabi ni Pinky. Bakit po parang ang tahimik nyo? May iniisip po ba kayo? Umiling si Emmanuel pero hindi tumingin sa kanya. Wala naman. Siguro pagod lang. Hindi siya kumbinsido. Hindi po totoo yan. Kilala ko kayo. Kapag tahimik po kayo, ibig sabihin may mabigat kayong iniisip. Huminga ng malalim si Emmanuel, saka tumingin sa kanya. Namimiss ko lang ang mga kapatid mo, Pinky. Nanlumo siya sa narinig. Ako rin po, Daddy. Namimiss ko rin sila. Kanina nga po, kinikwento ko kay Kuya na tumawag ako kina Ate Marisa at Ate Lena. Pero pareho po silang busy. Parang wala silang oras. Laging busy. Ulit ni Emmanuel at mapait ang ngiti. Parang wala na silang oras para sa pamilya. Naintindihan ko naman na may kanya-kanya na kayong buhay.
Pero sana kahit paminsan-minsan, maalala pa rin nila na mayroon silang tahanan dito. Na mayroon pa rin silang tatay. Daddy, mahinang tawag ni Pinky. Inilapag ni Emmanuel ang kutsara at tinidor nito. Alam mo ba, minsan, naiinggit ako sa ibang pamilya. Nakikita ko ang mga kapitbahay natin at mga kaibigan. Buo sila. Kung hindi man sila magkakasama araw-araw, naglalaan sila ng panahon para mangyari yon. Sabay-sabay pa rin kumakain kahit malalaki ng mga anak. Tapos tayo, parang unti-unting nabubura. Lalo na kapag naiisip ko ang mami nyo. Paano na lang kapag nagkaroon ka na ng trabaho? Ako na lang ang matitirang mag-isa rito. Hindi nakapagsalita agad si Pinky. Napatingin siya sa plato niya, sa kanin at adobo na biglang naging mapait sa bibig niya. Hindi niya alam ang mga mangyayari pa. Pero sigurado siya na hindi maiiwan ang kanyang daddy. Mahal na mahal niya ang pamilya nila, kaya kahit may mga sigalot, gusto niyang maayos pa. Kung nandito pa ang mami nyo, Pagpapatuloy ni Emmanuel. siguro mas buo tayo. Kahit umalis kayo, hindi ako gaanong malulungkot kasi kasama ko siya. Siguro hindi magkakahiwa-hiwalay ang mga kapatid mo kasi makikinig sila sa mami mo na parang anghel kapag nagsasalita. Siguro may humahawak sa kanila, humihila pabalik sa tahanan natin. Pero ako, ewan ko ba, parang palpak. Hindi po totoo yan. Mabilis na tugon ni Pinky. Daddy, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nakatayo pa rin, kung bakit may maayos po kaming tirahan at pagkain na nakakain. Kayo po ang sumusuporta sa amin kahit wala na si Mommy. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na po makita si Ate Marisa na maging manager sa abroad, o si Ate Lena na makasali sa banda, o si Kuya na makapagpatayo ng parlor. Kayo po ang ugat ng lahat ng yon. Tumingin si Emmanuel sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Pinky ang mga mata nito na namumuo ang mga luha. Pinky, bunso, ikaw lang ang nandito sa tabi ko. Alam mo ba, minsan, naiisip ko, baka iniwan na rin ako ng mga kapatid mo. Iniisip ko na kaya siguro ayaw nilang umuwi kasi ang totoo, matagal na nilang gustong umalis sa poder ko at ayaw na nila akong makita pa. Daddy, hindi po nila kayo iniwan. Mabilis na sagot ni Pinky at pilit na ngumiti. Kahit hindi sila laging nandito, mahal pa rin nila kayo. Mahal nila tayo. Naaawa si Pinky kay Emmanuel. Tumatanda na ito at alam niya ang nararamdaman nitong lungkot. Kaya hindi niya ito masisisi kung magtatampo na ito sa kanilang magkakapatid. Pero hanggang saan aabot ang pagtatampo ng kanilang ama sa kanilang magkakapatid? Alis ka na, anak. Tanong ng kanyang ama habang nakaupo sa bangkong kahoy sa may kusina. May hawak pa itong tasa ng kape at ang mga kamay ay parang hindi pa handang tanggapin ang pag-alis niya. Tumango si Pinky at pilit na ngumiti. Opo, Daddy. May field trip po kami sa isang farm. 3 days and 2 nights lang naman po. Pero huminga siya ng malalim, sabay turo sa refrigerator. Pinagluto na po kita ng pagkain. Nasa ref, naka-plastic at nilagay ko po sa freezer. Iinit nyo na lang po. May label na din. Breakfast, lunch at dinner. Tatawag naman po ako palagi. Tsaka binilin ko po kayo kay Aling Nena na silipin po kayo habang wala ako. Napabuntong hininga si Emmanuel. Saka iniwas ang tingin sa tasa ng kape. Sige, anak. Mag-ingat ka ron, ha? Promise po, Daddy. Nilapitan ito ni Pinky at mahigpit na niyakap. Ramdam niya ang bigat ng dibdib ng ama na parang ayaw siyang bitiwan. Naluha tuloy siya kahit pilit siyang umiti. Mabilis lang po yon. Pagbalik ko po, sabay tayong kakain ulit. Mahinang tumawa si Emmanuel. Ikaw talaga. Sige na't baka mahuli ka pa. Sa biyahe papunta sa farm, nakadungaw si Pinky sa bintana ng bus. Habang nagsisigawan at naglalaro ang mga kaklase niya, ang isip niya ay nasa bahay. Nakikita pa niya sa gunita ang mukha ni Emmanuel, ang mapungay na mata na puno ng lungkot kahit na nagtatapang-tapangan. Pinky, tara, selfie tayo! Sigaw ng kaklase niyang si Lori, sabay hila sa kanya. Ngumiti siya at sumama pero sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. Sa bawat tawag ng grupo para sa picture, sa bawat tawa, ang utak niya ay bumabalik sa imahe ng ama
na mag-isa sa bahay. Unang gabi sa farm, nasa kubo silang magkakaklase, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Hawak ni Pinky ang cellphone niya at nagdial ng number ng ama. Ring lang ng ring pero walang sumasagot. "Hello, Daddy?" Bulong niya pero voicemail lang ang bumungad. "Baka tulog na, Pinky," sabi ni Lori sabay tapik sa balikat niya. "Huwag ka munang kabahan, baka masyado ka lang nag-aalala sa daddy mo." Ngumiti siya ng pilit. "Oo nga, baka tulog lang. Sorry, malungkot kasi siya saka nagtatampo sa mga kapatid ko. Kaya ayoko nga sanang iwan siya ng mag-isa. Lalo na ganito katagal." Pero buong gabi, paulit-ulit siyang nagdayal. Ngunit wala pa ring sagot. Kinabukasan, ikalawang araw ng field trip. Maagang gumising si Pinky, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa kaba. Pag-check ng cellphone, wala pa ring text o missed call mula sa ama. Agad siyang tumawag kay Aling Nena na kapitbahay nila. Ate Nena, si Daddy po ba? Nasilip niyo po kagabi?" "Ha, anak, hindi siya umuwi kagabi," sagot nito. "Hanggang madaling araw akong gising, wala akong nakitang dumating." Parang nahulog ang sikmura ni Pinky. Hindi po siya nagsabi." Pagkababa ng tawag, nanginginig ang kanyang kamay. 2 araw na't walang balita, hindi siya mapakali. Lumapit siya sa kanilang professor habang inaayos ang mga activity nila. "Sir, pwede po bang makauwi ako agad?" Napatingin ang professor niya sa kanya. "Bakit, Pinky? May nangyari ba?" Napakagat siya sa labi. "May emergency lang po sa bahay namin. 24 hours na po kasing hindi umuwi ang daddy ko. Hindi ko rin po siya makontak. Wala pong sumasagot. Nag-aalala na po ako. Hahanapin ko lang po." Nagtagal ang katahimikan. Kita sa mukha ng professor ang pag-aalinlangan. Pero nang makita ang mga luhang pilit pinipigilan ni Pinky, napabuntong hininga ito. "Sige, I will arrange a ride para makauwi ka. Pero make sure to update us, ha?" Tumango siya ng mabilis. "Salamat po, ma'am." Sa biyahe pa uwi, halos maluha siya sa kaba. Hawak niyang cellphone at isa-isang tinawagan ang mga kapatid niya. Una niyang tinawagan si Marisa sa Singapore. "Hello?" Malamig na boses ng ate niya. "Ate, si Daddy hindi pa umuuwi. Wala siyang contact. 2 araw na. Hindi ko alam kung nasaan siya." Napasinghap ang kapatid niya. "Pinky, kalma lang. Sigurado ka ba? Baka naman nagpunta lang sa kung saan-saan o baka naman nasa kasino lang." Kinagat niya ang mga daliri. "Hindi ate, hindi siya nagpaalam. Kahit si Aling Nena hindi nakita. Nag-aalala na ako. Kahit naman nawawala siya nag-a-update yun eh. Pero ngayon, wala." Tahimik si Marisa sa kabilang linya. Maya-maya'y nagsalita ito. "Sige, I'll talk to my boss. Hihingi ako ng leave. Uuwi ako agad. Isasama kong fiancé ko at ang anak namin." "Ate, totoo? Uuwi kayo?" "Oo, emergency to. Pero Pinky," huminga ng malalim si Marisa. "Huwag kang umiyak. Kailangan mong maging matatag habang wala kami. Kaya mo yan, bunso. Hahanapin natin si Daddy." Pagkababa ng tawag, agad niyang tinawagan ang ate Lena niya. "Ate, si Daddy hindi umuuwi." "Ano?" Sigaw agad ni Lena. "Hindi ba kayo magkasama?" "May field trip po ako sa Bulacan, pero hindi siya nakita ni Aling Nena. Wala rin siyang tawag." Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang ate. "Sus Mariosep, akala ko prank lang to. Sige Pinky, pupunta agad ako dyan. Ika-cancel ko yung mga gig namin mamaya. Wala akong pake. Mas mahalaga si Daddy." "Salamat ate. Huwag kang mag-alala. Kapag akong nakakita sa kanya, papagalitan ko talaga siya kung san-san pumupunta." Ang tanda-tanda na. Pero ramdam ni Pinky ang kaba sa boses ni Lena, kahit pa nagtatapang-tapangan ito. Huli niyang tinawagan ang kanyang kuya Nico. "Bunso, bakit? Ang aga-aga." Sagot nito, medyo naiirita pa. "Kuya, si Daddy, hindi pa raw umuuwi. 2 araw na." Natahimik ito sandali, saka suminghot. "Ano? Baka naman may lalaki lang. May kaibigan lang siyang pinuntahan." "Kuya, seryoso ako. Hindi siya makontak. Hindi rin siya umuwi." "Ay nako, kaloka. Okay.
Pupunta ako rin mamaya. I'll close the parlor kahit may client ako. Basta ikaw, huwag ka masyadong mag-isip ng masama. Baka nagpunta lang sa kamag-anak natin. Sa bawat tawag, ramdam ni Pinky ang unti-unting pag-aalala ng lahat ng kapatid niya. Kahit may tampuhan sila, kahit laging nagbabangayan, ngayon, iisa ang pakay nila. Ang hanapin si Emmanuel. Sa bus, napatingin si Pinky sa bintana. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kirot at kaba. San ka ba nagpunta, Daddy? At sa dibdib niya, may munting pag-asa na ang pagkawala na yon baka maging daan para magsama-sama silang magkakapatid. Pagkarating ni Pinky sa bahay, halos mapaiyak siya sa ginhawa nang makita na hindi siya nag-iisa. Nandoon na si Lena, nakaupo sa sofa na parabang bantay sa lakay. Si Kuya Nico niya naman naka-cross-leg sa dining chair habang hawak ang cellphone at hindi mapakali. Bunso! Agad na bati ni Lena, sabay lapit at yakap ng mahigpit. Anong nangyari? Totoo ba? Hindi pa rin bumabalik si Daddy? Tumango si Pinky at ramdam ang bigat ng dibdib. Wala pa rin ate. 2 araw na, kahit saan hindi siya makita. Ayan sabat ni Nico. Na-report ko na sa pulis. May blotter na tayo. Ang sabi nila, mag-iimbestiga raw. Pero alam mo naman, sa dami ng nawawala sa bayan natin, baka maubos ang happy time ng mga pulis sa kabit nila bago nila mahanap si Daddy. Kuya naman, singhal ni Pinky. Hindi to biro. Napatingin din si Lena at sumabat agad. Oo nga, huwag mong gawing biro ang lahat, Nico. Daddy natin ang nawawala, hindi lalaki mo. Excuse me? Taas kilay na sagot ni Nico. Alam mo bang kapag nawawala ang lalaki ko, parang nawawala na rin ang buhay ko. So, technically, pareho lang sila ng level of importance. Kuya? Sabi ni Pinky, halos pumutok ang ugat sa sentido. Nagkatinginan silang tatlo. Isang katahimikan ang bumalot bago sabay-sabay silang napabuntong hininga. Gayunpaman, na-appreciate niya kahit papaano na sinusubukang pagaanin ni Nico ang kanilang sitwasyon. Umupo sila sa mesa, dala-dala ang kanya-kanyang hinala. Ganito, panimula ni Nico, habang maayos na itinabi ang nail file nito. Possible na nakipagtanan si Daddy. Alam mo yun, biglang may nagustuhan na byuda o kaya mas bata sa kanya, kaya hindi niya masabi sa atin. Tapos, boom, iniwan niya tayo. Nag-alala agad si Pinky. May posibilidad na ganoon nga ang nangyari. Lalo na't nagtatampo at nalulungkot ang kanilang ama. Baka natuon ang atensyon nito sa isang dalaga, nakipagtanan dahil iniisip na baka hindi nila matanggap. Nagpatuloy pa si Nico. Ano naman, possible, gwapo si Daddy kahit papano. May charm pa rin siya kahit 57 na siya. Baka may dalaga pang nai-in-love. Napapikit si Pinky dahil parang ayaw niya nang makinig. Ayaw niyang husgahan ng kanyang ama, pero kung nakipagtanan nga ang papa nila sa halos kasing edad ni Pinky, sobrang awkward nun. Ay nako, sabat ni Lena sabay bagsak ng gitara sa sofa. Hindi ako naniniwala sa tanan-tanan na yan. Ang theory ko, baka naging contractor si Daddy ng mga pinapagawa ng government dati. Engineer si Daddy dati, di ba? Alam niyo naman, ang daming ghost project ngayon. Tapos, baka nagka-billiones bigla. Kaya ayun, umalis ng bansa. Nag-world tour. Napasapo ng mukha si Pinky. Ate Lena, seryoso ba kayo? Lena, Singhal ni Nico. kung may bilyones si Daddy, di sana may bagong kotse ako ngayon. Tsaka hello, mas realistic ang version ko na nakipagtanan siya. Kuya, ate, sigaw ni Pinky. Pakiusap lang po, seryosohin natin to. Totoong nawawala si Daddy. Tumahimik saglit ang dalawa, pero sumeryoso rin naman. Doon na nagsimula ang mas maayos na pag-uusap. Unang tanong, Sabi ni Nico. saan siya huling nakita? Sa bahay, sagot ni Pinky. Nang umalis ako para sa field trip, nandito siya. Maayos pa nga siya nagpaalam sa akin. Pinagluto ko siya at nagpaalam ako. Sabi niya mag-iingat ako pero simula nun, wala na. Wala bang sinabi kung saan siya pupunta? Tanong ni Lena. Wala. Sabi niya pagod lang daw siya.
Pero wala siyang nababanggit na lakad. Napag-usapan nga namin na dito lang siya sa bahay. Nag-isip si Nico. Okay, next possibility. Baka may tinagpo siyang kaibigan. Pero bakit hindi siya nagpaalam? Balik na tanong ni Pinky. Hindi ba dapat kahit text man lang? Unless, sabat ni Lena, may tinatago siya. Kumunot ang noo ni Pinky. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin. Wala siyang ibang naramdaman kay Emmanuel bago siya umalis. Kaya gulat na gulat siya na bigla na lang itong hindi mahagilap. Nag-usap pa sila at tinawagan ang mga kakilala. Pumunta rin sila sa mga lugar na posibleng puntahan ng kanilang ama. Pero hindi pa rin nila mahanap. Wala pa rin silang balita. Kinabukasan, maagang nagising si Pinky sa ingay ng tricycle na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang kanyang ate Marisa na may dalang malaking maleta at kasama ang isang lalaking mistiso na may hawak na batang babae na mga 4 na taong gulang na. Ate Marisa, mahina niyang bulong. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sinalubong ang kanyang ate. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit at puno ng pagkasabik. Bunso, sabi ni Marisa habang nangingilid ang luha. Kamusta ka? Anong nangyayari? Totoo bang wala pa ring balita kay Daddy? Napayakap din si Pinky ng mahigpit. Wala pa rin ate. 2 araw na, kahit saan wala siyang paramdam. Lumapit ang fiancé ni Marisa na si David at maingat na ibinaba ang bata. Pumasok na muna tayo. Ngumiti si Marisa at pumasok ang 3. Napatingin si Pinky sa pamangkin niyang si Chloe. Ang laki mo na, Chloe. Ang ganda-ganda mo. Parang Barbie doll. Ngumiti ang bata at yumakap kay Pinky. Tita Pinky! Masaya siyang makita ang mga ito. Gayunpaman, nakakalungkot din. Kung kailan sila nakumpleto, wala naman ang daddy nila. Kung hindi pa mawawala si Emmanuel, hindi sila magiging magkakasama. Pero bago pa man maging masaya ang kanilang pagkikita, bumungad mula sa sala si Lena, nakasandal sa sofa at nakahalokip-kip. Dumating na palang Astang Reyna dito. Napatingin si Marisa. Lena? Hi, Ate Marisa. Halos magliyab ang mata ng dalawa sa pagtitig. Si Nico naman, nasa gilid lang at nag-aayos ng buhok gamit ang maliit na salamin. Agad na napairap. Ay nako, ayan na naman. Kung mag-aaway kayo, bumalik na kayo sa mga kanya-kanya niyong buhay. Lena, huwag ka rin bitter dyan. May anak at magpapakasal na si Ate Marisa. Yan pa rin ang issue mo. Napairap si Lena. Wala naman akong pakialam. Ang ayoko lang, niyayabangan ako. Napalunok si Pinky. Nararamdaman niya ang tensyon sa kanyang mga kapatid. Ayaw niyang mag-away ang mga ito. Hindi yon ang tamang panahon. Nawawala ang kanilang ama at yun ang dapat nilang concern na 4. Naupo si Marisa at agad na nagtanong, So, ano na? Wala pa ring balita kay Daddy? Anong ginawa niyo habang nandito kayo? Hindi niyo man lang ba siya hinanap? Napataas ang kilay ni Lena. Excuse me? Ako ang dapat tanungin mo? Ako? Sino bang laging nasa bahay kasama ni Daddy? Si Pinky. Siya ang kasama. Siya ang huling nakakita. Don't you dare blame Pinky. Singhal agad ni Marisa, sabay lingon kay Pinky na biglang napatigil. She's the youngest. Ikaw at si Nico dapat ang tumitingin sa kanya at kay Daddy. Umawang ang bibig ni Pinky at hinawakan agad ang braso ni Marisa. Gusto niyang maging mahinahon ng lahat, pero bukhang imposible yon. Natawa ng mapait si Nico. Oh wow, here we go. Kami na naman ang may kasalanan. Ako na lang palagi. Hello. May parlor akong pinapagana. May clients akong kailangan alagaan. Akala mo ba, ang glam life ay madaling kitain? Hindi ako pwedeng basta-basta na lang umalis. Parlor? Parlor? Bulyaw ni Marisa. Habang pinapaganda mo ang iba, iniwan mo naman ang sariling pamilya mo. Napahagalpak ng tawa si Lena. Boom! Ayun no, tinamaan ka. Ikaw nga tong kating-kating ng ibang bansa agad. Shut up, Lena. Balik sigaw ni Nico. Nagpatong-patong ang mga boses sa sala. Si Marisa, Lena at Nico nagbabatuhan ng mga salita na tila apoy na lalo lamang nagpapalala ng mga nangyayari. Naiiyak na si Pinky.
Hindi niya alam kung paano pipigilan ang mga ito. Hindi naman nakikinig ang tatlo sa kanya dahil bunso lang naman siya. Pero habang nakikinig sa mga ito, nadudurog ang kanyang puso. Hindi alam ni Pinky kung matatakot ba siya o ipagpapasalamat na wala roon si Emmanuel. Dahil kung nandoon ang kanilang ama, mas lalong sasama ang loob nito. Alam ni Pinky na masakit para sa isang ama na makita ang mga anak na mag-away-away. Ate Marisa, maingat na sabat ni Pinky pero hindi siya pinansin. Bakit si Pinky pa? Sigaw ni Lena. Ang bunso natin, pinapasan lahat ng responsibilidad na dapat tayong tatlong gumagawa. Pero ikaw, busy ka sa trabaho mo abroad. Ikaw naman, Nico, busy sa clients mo. At ako, oo, nagbabanda ako. Pero at least nandito ako at pumupunta kahit papano. Hindi tulad mo na laging wala. Huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Balik ni Marisa at halos nanginginig ang mga kamay sa galit. Ginagawa ko to para sa pamilya. Ako ang nagpapadala ng pera rito. Ako ang bumibili ng gamit. Ako ang nagbabayad ng bills at nagpapaaral kay Pinky. Ikaw nga, may naambag ka ba? Wala. Kasi ilang taon na, wala ka pa rin napapala dyan sa pagbabanda mo. Wala kang karapatang maliitin ako. Balik ni Lena. Dahil kahit anong padala mo, hindi mo naman kami kasama. Hindi ka nanay dito. Porke ikaw ang panganay, akala mo naman nagpapakaina ka sa amin. Pero ang totoo, inggitera ka rin. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Don't you dare mention mama like that. Ano ba kayo? Tama na. Nanginginig na sabi ni Pinky. Hindi mo kami pwedeng kontrolin, Ate Marisa. Dagdag ni Lena, nanginginig na rin ang boses. Hindi porket may pera ka, ikaw nang tama. Mas tama naman ako kaysa sa'yo na walang patutunguhan. Balik ni Marisa. Walang patutunguhan? Singhal ni Lena. At least may pangarap ako. Hindi puro trabaho lang katulad mo. Enough! Singit ni Nico. Nakakasawa na. Lahat na lang ng usapan balik sa mga nakaraan. Parang sirang plaka kayong dalawa. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Pinky. Nawawasak ang puso niya para sa pamilya na mayroon siya. Bakit ba hindi na lang sila bumalik sa dati? Please, mahinang sabi ni Pinky, halos hindi na marinig. Ngunit patuloy ang bangayan. Bumibilis ang paghinga ni Pinky. Hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari. Tumigil na kayo! Sigaw ni Pinky at malakas na napahikbi. Tumigil ang lahat at sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng sala, umiiyak na habang nanginginig ang mga kamay. Kayo? Kayo talaga? Puro kayo sisihan, puro kayo galit. Sa halip na magtulungan tayo para hanapin si Daddy, nag-aaway pa kayo rito. Sa harap ko? Ano ba kayo? Bakit kayo ganyan? Hindi na ba magkakapatid ang turing niyo sa isa't isa? Ha? Bunso, mahinang sabi ni Marisa, pero umatras na si Pinky. Alam niyo ba? Patuloy ni Pinky habang tumutulo ang mga luha. Alam niyo ba kung bakit hindi umuwi si Daddy? Kasi baka nagtatampo siya. Nagtatampo siya sa ating lahat. Dahil wala tayong ibang alam kundi mag-away, magsisihan, at iwan siya sa bahay. Hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya kailangan ng regalo. Ang gusto niya lang makita tayong magkakasama. Pero anong ginagawa niyo? Nagbabangayan kayo rito habang hindi natin alam kung nasaan siya. Nakakahiya kayo. Natahimik ang tatlo niyang kapatid. Halos walang masabi ang mga ito. Sinubukan siyang lapitan ng kanyang kuya pero agad siyang umiling. Kung akong tatanungin, patuloy ni Pinky, hindi ako magtataka kung ayaw na tayong makita ni Daddy. Kasi kahit ako, kung ako si Daddy, hindi ko gugustuhin makita ang ganitong pamilya. Lumapit sa Lena habang nangingilid ang luha sa mga mata. Bunso, I'm sorry. Wala akong gustong marinig. Sigaw ni Pinky, sabay tumakbo papunta sa kwarto. Malakas niyang isinara ang pinto at doon na bumuhos ang lahat ng luha na kanina niya pang pinipigilan. Pagkatapos nun, natahimik ang bahay. Hindi na nagbangayan ang mga ito. Sinubukan din siyang suyuin habang abala sila sa paghahanap ng kanilang ama. Kumain ka na muna.
Malumanay na sabi ni Marisa. Tahimik na lang siyang kumain pero hindi pa rin siya mapakali. Wala siyang gana. Gustong-gusto niya na lang talagang makita ang kanilang ama. Maya-maya'y biglang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number ang nakalagay doon. Napakunot si Pinky ng noo. Agad niya yung sinagot. Hello? Sino po sila? Saglit na katahimikan, saka may marahas na boses na nagsalita. Hawak namin ang daddy mo. Parang biglang nabura ang dugo sa mukha ni Pinky. Nanlaki ang mga mata niya at halos mabitiwan ng cellphone. Si Daddy? Anong ibig niyong sabihin? Agad siyang nilingon ng mga kapatid na nasa sala. Nakita niyang pagkataranta sa mukha ng mga ito kaya mabilis na lumapit. Ano yun, bunso? Tanong ni Nico. Nanginginig ang mga kamay ni Pinky nang pindutin ang loudspeaker. Pakinggan nyo. Narinig nilang muli ang boses ng lalaki. May utang ang daddy nyo. 5 milyon ang kailangan nyong ibayad kung gusto nyong buhay pang makita siya. 5 milyon? Sigaw ni Lena at napaatras. Anong klase to? Hoy, sino ka ba? Marami kami problema ngayon. Hindi kami nakikipaglokohan. Agad hinablot ni Marisa ang cellphone. Hindi kami naniniwala sa'yo. Tahimik saglit ang kabilang linya bago suminghot at tumikim ang lalaki. Saka sumunod ang isang tinig na pamilyar sa lahat. Mga anak. Daddy! Halos sabay-sabay nilang sigaw. Narinig nilang umubo ng malakas si Emmanuel. Malamlam at mahina ang boses nito at tila pagod na pagod. Totoo to. Hawak nila ako. Nalaglag ang luha ni Pinky. Daddy, nasan ka? Anong ginagawa nila sa'yo? Hindi niya lubos maisip na mangyayari yon. Wala naman siyang naisip na kukuha sa kanilang ama. Matanda na si Emmanuel at nag-aalala siya para sa buhay nito. Niyakap siya ng kanyang pamangkin. Mas lalo siyang naiyak nang punasan nito ang mga luha niya. Nagsisisi si Pinky. Kung sana hindi na lang siya sumama sa field trip na yon, alam sana nila kung nasaan ang daddy nila. Pumunta kayo sa isasend kong address. Muling sambit ng lalaki habang malamig ang tinig. Sa Lunes, dala nyo ng pera. Huwag kayong tatawag ng pulis at nakikita namin ang bawat galaw ninyo. Muling narinig ang boses ng kanilang ama at halos nagmamakaawa. Huwag kayong hihingi ng tulong sa pulis, mga anak. Sasaktan nila ako at baka patayin nila ako. Napahagulgol si Pinky at halos hindi makahinga. Si Nico naman ay napaupo na lang at napahawak sa dibdib. Mga walang hiya! Bulong ni Lena habang nanginginig ang kamay. Totoo nga. Pagputol ng tawag, biglang nag-ingay ang lahat. Scam lang yon, iginiit ni Marisa. Walang ganon, hindi papasok si Daddy sa ganitong gulo. Ate, narinig natin si Daddy. Giit naman ni Pinky. Narinig mo yung boses niya. Totoo yun. Maya-maya ay nagsend na ng picture ang mga kumuha sa daddy nila. Mas lalong naiyak si Pinky nang makitang nakagapos ang kanilang ama at may mga pasa sa mukha. Hindi pa ba to totoo? Si Daddy to. Umiiyak na sabi ni Pinky. Mag-isip tayo ng paraan, sagot ni Marisa habang nanginginig ang boses. Kailangan nating tumawag ng pulis. Sinabi na nga, huwag tayong tatawag ng pulis. Dagdag ni Lena. Baka may kasamang tao na nagbabantay sa paligid. Pero hindi rin tayo pwedeng magtiwala basta. Oo, may pangbigay tayo ng ransom. May ipon ako, pero kaya ba nating pagkatiwalaan ng mga ganoong klase ng tao? Sagot ni Marisa. Kung delikado talaga, baka kailangan nating kausapin ang mga otoridad. Umiling si Pinky. Pakiramdam niya, mas lalong mapapahamak ang kanilang ama kapag tumawag ng pulis. Kailangan nilang mag-ingat dahil hindi nila alam ang kinakalaban nila. Hindi nila alam kung sino ang pinagkakautangan ng kanilang ama. Sa tingin ko, magiging maayos naman ang transaksyon once mabayaran natin ang utang ni Daddy. Si Daddy mismo ang magsabi na huwag tayong tumawag ng mga pulis. Mariing sagot ni Pinky. Kapag sinuway natin siya, baka mapahamak pa siya lalo. Muling nagtagpo ang mga mata nila. Lahat sila puno ng takot, galit at pangamba. Pero isa lang ang mahalaga sa araw na yon. Nais nilang mailigtas ang kanilang daddy.
At mas lalong nakumbinsi si Pinky na huwag tumawag ng mga pulis dahil paulit-ulit na nag-message ang tumawag kanina na huwag silang tatawag ng otoridad. Makalipas ang ilang minuto ng katahimikan, nagsalita si Lena. Kung hindi tayo kikilos, baka huli ng lahat. Kahit hindi natin alam ang gagawin, kailangan nating magsama-sama ngayon. Napayuko si Marisa at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Pinky. Oo, para kay Daddy. Magtutulungan tayo. Napabuntong hininga si Nico. Fine. Pero this time, walang sisihan. Walang drama. Isa lang ang goal natin. Iligtas si Daddy. Naghintay pa sila ng message mula sa tumangay sa kanilang ama. Lumabas na rin naman agad si Marisa kasama ang fiancé nito para kumuha ng pera. Nang maihanda na, naghihintay na lang sila ng bagong tawag. Maya-maya'y muling tumawag ang kumuha sa daddy nila. Magaling. Mabuti at marunong kayong sumunod sa usapan. Madali naman akong kausap eh. Basta ba bayaran lang kami ng tama. Kumunot ang noo ni Marisa. Nasaan kayo? I-send nyo na sa amin ang location nyo at pupunta kami. Sumunod din kayo sa usapan. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng utang sa inyo si Daddy. Pero kami ang magsisettle. Dapat hindi nyo na siya kinuha at sinaktan. Nag-usap pa ang mga ito. Si Pinky naman, panay ang panalangin na sana ay walang nangyaring masama sa kanilang ama. Naiisip niya na maaaring nagkautang si Emmanuel sa isa sa mga naglalaro sa kasino. Kaya ayaw na ayaw niyang nagsusugal si Emmanuel. Gayunpaman, wala siyang ginawa para pigilan. Wala na nga itong mapaglibangan, sasawayin niya pa. May sinabi pa nga palang Daddy. May sinabi ako. May sasabihin pa ako. Mas malakas na ang boses ng lalaki sa kabilang linya bago tumikhim. Kailangan nakapag pumunta kayo. Kayong 4 na magkakapatid ang pumunta. Hindi lang ikaw. Hindi lang 2. Kayong 4 na mga anak ni Emmanuel. Kailangan yung pumunta. Nagkatinginan silang magkakapatid. Alam ni Pinky na bawat isa sa kanila nagtataka na. Gusto naman nila na sumama para ma-make sure ang kaligtasan ng kanilang ama. Pero kung ilalagay nila ang kanilang sarili sa tumangay sa daddy nila, baka gugustuhin na lang niya na mag-isa ang pupunta. Gayunpaman, hindi na nila yon kinwestiyon pa. Baka magalit lang at saktan ng kanilang ama. Saan daw natin pupuntahan? Tanong ni Pinky. Kumunot ang noo ni Marisa. Villa Estrella? Bakit parang pangalan pa lang mukhang resort na to? E-expect na mga ganitong case, mga tagong lugar, bakanteng lupa o abandonadong building. Napasinghap naman si Pinky. Ayaw niyang maranasan yon ng kanyang ama. Napairap naman si Nico. Bakit? Gusto mo bang doon din na lang, Daddy? Mabuti na lang kamo sa resort. Napalunok si Pinky at sumagot. Baka kasi resort, baka ang pinagkakautangan ni Daddy mayaman. Kasi ang possibility lang naman kung bakit siya may atraso kasi palagi siyang naglalaro sa kasino. Naghanda na nga sila sa pag-alis. Naiwan naman ang fiancé ni Marisa at ang anak nito. Nag-aalala man, wala rin namang choice kundi ang hayaan. Habang nasa biyahe, si Lena muna ang naunang mag-drive. Malayo ang biyahe kaya napag-usapan nila na magpapalitan na lang. Yun nga lang, hindi alam ni Pinky kung anong mayroon sa araw na yon. Saka malas-malasan pa nila, naligaw pa talaga sila. Ano ba, Lena? Bakit hindi mo ginagamit ang utak mo? May GPS na nga, naligaw ka pa. Bulalas ni Marisa. Napairap si Lena habang inaaninag ang daan. Wag mo nga akong sigawan, hindi mo ako palamon. Mahalay ko bang maliligaw tayo? Mukha bang gugustuhin kong tumagal kasama kayo sa ganito pang sitwasyon natin, ha? Pinilit kumalma ni Pinky. Ayaw niyang sumabay sa mga kapatid na nagbabangayan. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Kaya naman, nagpadala siya ng mensahe sa tumangay kay Emmanuel. Sinabi niyang naligaw sila. Hindi niya alam kung papayag ito, pero nagulat siya nang mag-reply lang ito ng, Okay, ingat kayo. Gabi na. Update na lang kayo kapag malapit na kayo. Ha? Kunot noon niyang tanong. Napalingon sa kanya si Nico. Bakit, baby girl? Napalunok si Pinky. Hindi alam kung sasabihin ang nabasa niyang message. Feeling ko magtatagal tayo. Kaya nag-message ako sa mga tumangay kay Daddy. Sabi nila okay lang daw. Update na lang daw kapag malapit na tayo. Ewan ko, pero pakiramdam ko mabait talaga sila. Hindi naman sila gaanong masama.
Baka talagang may atraso lang ang daddy. Napahinga na lang ng malalim ang kanyang mga kapatid. Pero habang paulit-ulit binabasa ang message na yon, parang may kung anong bumabagabag sa isipan ni Pinky. Ang trip na yon, ang sitwasyon na yon, hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang nararamdamang kaba. At habang pinagmamasdan niya ang mga kapatid, iniisip niya kung yun din ba ang nararamdaman ng mga ito. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang sasakyan. Muling sinubukan ni Lena na paandarin, pero nakatatlong beses ng subok, hindi pa rin umaandar. Napasandal na lang si Marisa. Bakit ang malas natin ngayon? Nasaan na tayo? Para tayong nasa kawalan. Wala akong makitang kahit anong bahay at establishments. Puro kalamansian lang. Napairap si Lena. Baka ako naman nagsisihi nyo. Nagmamaneho lang ako rito. Napailing si Nico. Wala nang mga Disney princess. Magtutulak tayong lahat hanggang sa makarating sa may liwanag o pinakamalapit na gasoline station. Si Pinky ang ipahawak niya sa manibela. Kaysa magsagutan pa kayo dyan. Lumabas na nga ang tatlong kapatid ni Pinky. Naririnig niya pa ang mga reklamo ng tatlo. Gayunpaman, nabuhayan siya ng loob nang makita na ang gasoline station. Ngiti-ngiti si Pinky nang makalabas. Kaya lang, halos mapaluhod na ang tatlo sa sobrang pagod. Bumaha tuloy ang awa sa kanya. Kaya naman, bago magtanong-tanong, kumain muna sila sa convenience store doon. Siya na ang bumili ng mga pagkain nila. Nagpapahinga na kasi ang tatlo. Alam niya naman ang gusto ng mga ito. Habang hinihintay na maiinit ang mga binili nila, bahagya siyang napangiti nang makita ang mga kapatid. Si Nico, abala sa pagpapaypay. Si Marisa naman, sinubukang bigyan ng tissue si Lena pero ayaw tanggapin, kaya pinunasan ni Marisa ang noo. Naiinis namang kinuha ni Lena ang tissue at ito na ang nagpunas sa sarili. Muling humarap si Pinky sa counter. Hindi inaasahan ang pagsasama nila, pero bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Nakita niya ulit na magkakasama silang apat. Eto na po ang pagkain nyo, sabi ng babae. Napangiti naman si Pinky at agad yung kinuha. Salamat po. Nang makarating sa lamesa, nilapag ni Pinky sa tapat ng mga ito ang pagkain at tubig. Pagkatapos niyang gawin yon, umupo na siya sa tabi ni Nico. Natahimik lang sila at nagkatinginan. Kaya si Pinky na ang unang nagsalita. Alam kong hindi ito ang panahon para maging masaya, pero hindi ko mapigilan kasi magkakasama tayong apat. Umiwas ng tingin ang mga kapatid niya, kaya mas lalo siyang napangiti. Maya-may nagsimula na silang kumain. Huwag kayong mag-alala, malakas ang pakiramdam ko na okay lang si Daddy. Mukhang hindi naman mahirap kausap ang mga tumangay sa kanya. Umismid naman si Nico. Mahirap maging panatag, Pinky. Lalo na't nakagapos ang daddy natin doon at sinasaktan. Hindi na lang siya nagsalita. Ayaw niyang makipagtalo, pero hindi niya maintindihan kung bakit nawala na ang kaba niya. Para bang kapag nakarating sila roon, may isang magandang bagay na naghihintay. Pagkatapos kumain, nagtanong-tanong na sila sa malapit na talyer. Mabuti na lang at may naituro sa kanila ang gasoline boy. Medyo natagalan nga lang sa pag-aayos, kaya naghanap sila ng inn na pwedeng matuluyan. Kumusta na kaya ang daddy? Tanong ni Marisa. Napalingon siya rito. Alam kong nasa panganib siya ate, pero hindi ko alam kung bakit may part sa akin na parang nagsasabing okay lang siya. Humikab si Lena. Sana okay lang siya, kasi naman may problema pala sa pera, hindi mo lang nagsabi sa atin. Kung naging honest siya kaagad, wala sana tayong apat sa puntong to. Safe sana siya sa bahay. Tumango naman si Pinky. Kung naging honest nga lang ang daddy nila, baka wala sila sa puntong yon. Pero may bahagi sa kanya na masaya dahil sa wakas, magkakasama na silang apat. Sa pagkakataong yon, si Nico naman ang nagmaneho at pakiramdam ni Pinky na lalapit na sila sa pupuntahan nila. Pero talagang mahirap hanapin ang location na sinabi sa kanila. Kaya nagtanong-tanong pa sila sa mga taong nadaraanan. Alam niyo po yung Villa Estrella? Tanong ni Nico sa lalaking kalbo. Kumunot ang noo nito. Villa Estrella? Tumango naman si Nico. Opo, resort po yun. Malapit daw po sa Palayan. Resort. Malapit sa Palayan. Bulalas ng lalaki na parang alam na ang hinahanap nila.
Ngumiti naman si Nico. Opo, sabi nila kulay puti raw po yun, na parang malaking mansyon, pero ginawang resort. Oo, kulay puti na parang mansyon na ginawang resort. Opo, yun nga. Saad ni Nico. Alam niyo po ba kung saan? Umiling ang kalbong lalaki. Hindi eh. Sige, bye. Natulala na lang silang apat sa naging palitan nila sa estrangherong iyon. Maya-maya ay gusto nang bumaba ni Nico. Teka lang, parang may gusto ko sa bunutang kalbo. Kuya, awat agad ni Pinky. Pinigilan din ito ni Lena. Hoy Nico, umayos ka nga. Hayaan mo na. Hindi mo rin naman masasabunutan kasi nga kalbo. O edi yung sa baba. Singhal pa ni Nico. Natawa na lang silang apat. Napailing si Nico at nagsimula na muling magmaneho. Habang tumatawa, pinanood niya ang kanyang mga kapatid. Masaya siyang muling tumawa kasama ang mga ito. Ilang oras ang lumipas, nakarating na sila sa Villa Estrella. Gusto niya nang bumaba agad para makita si Manuel. Pero hinawakan siya ni Marisa. Hawak-hawak tayo. Hindi natin alam ang dadatnan natin sa loob. Malumanay na sabi ng kanyang ate. Nang hawakan nito ang kanyang kamay, gumaan ang loob niya. At nang humawak din si Nico at Lena, hindi napigilang maluha ni Pinky. Pakiramdam niya, para lang silang yung mga bata noon na humahawak kay Marisa kapag natatakot sila. Nang buksan nila ang pinto, sobrang kinabahan sila sa sobrang tahimik. Naglakad pa sila papasok sa loob, hanggang sa mapunta sila sa harap ng dagat. At doon, sa gazebo, nakita nila si Emmanuel. Hindi nakagapos, walang pasa at sugat. Nakangiti ito at sinalubong sila. Mabuti at nakarating kayo mga anak. Nakangiting bungad nito. Hindi sila nakapagsalitang apat. Hindi nila alam kung anong mararamdaman nila. Tiningnan ni Pinky ang paligid, nangilid ang mga luha niya nang makita ang pictures nila simula pagkabata. May mga tali roon at nakasabit ang mga picture nilang magkakapatid, mga panahong masaya pa sila. Daddy, mahinang usal ni Pinky. Naluluha na rin ang kanilang ama. Hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Alam kong marami akong naging pagkukulang at sana mapatawad niyo ako. Pasensya na rin kung tinakot ko kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano kayo pagsasamahing apat. Gusto ko kayong makasama. Tampong-tampo na ako at miss na miss ko na kayo. Ayokong mamatay ako na makikita kayong ganyan. Naluha siya ng yumakap sa mga ito. Wala silang tigil sa paghingi ng sorry. Hindi perpekto ang kanilang ama, pero alam ni Pinky na mahal sila nito. Ay, naku talaga, mga prinsesa ko. Garal-galang boses na sabi ni Emmanuel. Alam kong parang huli na pero ayusin natin ang pamilya natin. Ayoko nakikita kayo nag-aaway. Gusto ko kayong nagmamahalan. Alam ko rin na may kanya-kanya kayong buhay. Pero mga anak ko pa rin kayo. Pagkatapos nilang mag-iyakan, kumain sila ng hinandang pagkain ni Emmanuel para sa kanila. Hindi yun sobrang sarap, pero effort yon ng kanilang ama, kaya hindi niya makakalimutan ng lasa. Daddy, ang daming gimmick na mapagsama-sama kami. Bakit ganito pa? Kaloka ka. Sabi ni Nico sa kanilang ama. Napakamot naman si Emmanuel. Nagsuggest lang ang kaibigan ko. Hindi ko nga gusto nung una pero gusto ko talaga kayo mapagsama-sama at mapauwi lahat. Miss na miss ko na kayo mga anak. Bahagyang napayoko si Marisa. Daddy, sorry po. Sorry talaga. Hindi po namin naisip ang nararamdaman mo. Sorry po na nakalimutan ka namin. Tiningnan sila ni Emmanuel. Sige, ganito. Pwede niyong sabihin sa akin lahat ng gusto niyong sabihin sa akin. Pwede kahit hinanakit ninyo. Gusto kong maging bukas kayo sa akin mga anak. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Pinky. Papa, pasensya na. Hindi po kita palaging tinatanong sa nararamdaman mo. Naturing ang ako po palagi ang kasama mo sa bahay. Umiling si Emmanuel at pinisil ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, Pinky. Wala kang dapat ikasisi sa sarili mo. Naiintindihan ko na hindi mo rin kayang maging open sa akin. Naluha si Emmanuel. Mga anak, pasensya na. Pasensya na kung maraming bagay akong hindi na ibigay. Pasensya na kung hindi ko kayo nabantayan ng maayos. Daddy, mahinang bulong ni Marisa.
Malungkot na napangiti ang kanilang ama. Hindi ko kayo sinukuan. Kahit minsan, hindi ko kayo iniwan. Pero alam kong kayo mismo, may mga sama ng loob sa akin. At gusto kong marinig yun ngayon. Lahat-lahat para matapos na. Naglakas loob na magsalita si Lena. Sige, ako na lang pong mauuna. Papa, naiinis po ako sa inyo. Naiinis ako kasi nung high school ako, ni hindi kayo pumunta sa school para panoorin po ang performance ko. Lahat ng mga magulang nandun pero kayo wala. Lagi niyo pong sinasabi na may trabaho, may ginagawa, may dahilan. Pero ang sakit, para bang hindi po ako importante? Napaluha si Emmanuel. Pasensya na, Lena. Hindi ko alam na ganun kalalim ang sugat na yun sa'yo. Pero hindi dahil hindi ka importante, anak. Kailangan ko lang talagang magtrabaho nun para may pag-tuition kayo. Pero alam kong mali na hindi ko naibigay yung oras na kailangan mo. Napaiyak si Lena at napahawak sa mukha nito. Sana lang kahit minsan, pinili niyo po ako kaysa sa trabaho. Sana lang naramdaman ko na proud po kayo sa akin. Kasi sa aming tatlo, ako po ang walang masyadong narating dati. Lagi mo pa akong kinukumpara kay ate na mas successful kaysa sa akin. Galit din po ako sa'yo. Galit ako kasi nung nagdesisyon akong tumigil sa college at mag-music na lang, ang sakit ng mga salita mo. Sinabi mong wala akong mararating. Sinabi mong saing ang tuition. Sinabi mong wala akong kwenta. Dati kung lahat ng tao sa mundo ay hindi naniniwala sa akin, akala ko kayo ang maniniwala. Pero kayo pa mismong sumira sa akin. Hinawakan ni Emmanuel ang kamay nito. Sorry. Sorry, anak. Nagalit lang din naman ako noon. Kasi nasayang ang pera na ginamit sa pagpapaaral mo. Kung sinabi mo na lang ng maaga na gusto mo ng music, hindi ka na sana namin pinilit na mag-college. Pero gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo, Lena. Sa lahat ng narating mo, huwag mong isipin kahit kailan na hindi ako proud. Kasi mula umpisa, palagi akong proud sa mga ginagawa niyong magkakapatid basta hindi makakasama sa inyo. Hinawakan ni Pinky ang kamay ng kanyang ate Lena. Naiintindihan niyang nararamdaman nito. Nabansagan pa nga itong black sheep ng pamilya, pero gusto lang naman na may mapatunayan. Nagsalita naman si Nico at ngumiti. Ako naman, wala pa akong problema sa iyo, Daddy. Tinanggap mo akong isa sa mga prinsesa mo at okay na ako ron. Hindi na ako nag-iinarte pa. Natawa naman sila kay Nico. Sa bahay, ito talaga ang madalas na nagpapatawa sa kanila. Kaya nga nang umalis, lumungkot ulit ang bahay. Tahimik na nakikinig si Marisa. Pero hindi rin ito nakapagpigil. Ako, Daddy, akala mo po siguro okay lang ako kasi may trabaho ako sa abroad. Kasi may pamilya na ako. Pero hindi mo rin po alam, ang dami kong gabi na iniiyak ko. Kasi hindi niyo man lang po ako tinatawagan. Si Pinky lang po nakakaalala sa akin. Ang hirap kasi, Daddy. Ang layo ko. Ang dami kong sakripisyo. Pero pakiramdam ko, hindi niyo man lang nakikita. Pasensya na, anak. Sagot ni Emmanuel habang nanginginig ang boses. Mula ngayon, sisikapin kong ipakita sa inyo, sa inyong lahat, kung gaano ko kayo kamahal. At doon bumigay ang lahat. Isa-isa silang naglapitan, niyakap ang ama, at nagyakapan silang magkakapatid. Pasensya na, Daddy. Iyak ni Lena. Halos hindi na po kami magpakita sa inyo. Isasama kita sa parlor ko, Daddy, para hindi ka maboring. Sabi naman ni Nico. Patawarin niyo po ako, Daddy. Sabi ni Marisa at umiiyak na rin. Mula ngayon, uuwi ako kahit isang beses po sa isang taon. At sa huli, yumakap din si Pinky. Mahal kita, Daddy. Mahal ka po namin. Matagal silang nag-iyakan hanggang sa humupa ang lahat at tuluyang maging payapa. At doon, sa gitna ng luha at yakap, naramdaman nilang buo silang muli. Sugatan pero magkakasama at yon ang pinakamahalaga. Maingay at masigla ang reception hall. Puno ng mga bulaklak na puti at rosas ang paligid at sa gitna ay nakaupo sina Marisa at ang bagong asawa nito. Sa isang gilid, nakaupo si Pinky kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Ang ganda ni Ate Marisa, bulong ni Pinky habang pinagmamasdan ang kanyang ate. Para siyang prinsesa. Natawa si Nico na ngayon ay naka-makeup at suot ang eleganteng barong. Prinsesa, queen na yan.
Ako ang nagayos sa kanya kaya ang ganda. Wala nang papantay sa ganda ng ate natin ngayon. Pero syempre, ako pa rin ang pinakamaganda sa pamilya. Kuya, tumigil ka. Natatawang saway ni Lena na nakapulang infinity gown. Makakarma ka niyan mamaya. Napailing si Emmanuel pero napangiti rin. Hindi ko alam kung kanino nagmana tong mga anak ko sa pagiging madaldal. Sigurado ako, hindi sa akin. Daddy, sa'yo galing yan? Sabay na sabi ni Nico at Lena. Nagtawanan silang lahat habang si Pinky ay napangiti na lang. Iniisip kong gaano kaganda na makita ang pamilya niya na muling kompleto at nagkakatuwaan. Nang tumayo ang MC, nagsimula na ang paboritong parte ng mga bisita, ang bouquet toss. Okay, ladies, sigaw ng MC. Sino ang susunod na ikakasal? Abangan natin. Sumugod ang mga babaeng bisita sa gitna, kabilang na si Lena. Go, Ate Lena! Sigaw ni Pinky, kumakaway at humahalakhak. Nagbilang ang MC. 1, 2, 3! At lumipad ang bouquet sa ere. Sa hindi inaasahan, dumiretso yon sa kamay ni Lena. Tumili ang mga tao. Woo! Sigaw ni Nico, sabay palakpak ng malakas. Ikakasal ka na! Hindi namumulang sabi ni Lena habang hawak ang bouquet. Hindi ako handa dito. Pero lalong nagtawanan nang sumunod ang garter toss. Tumayo ang groom at pinaikot ang garter sa ere. Nahuli yon ng boyfriend ni Lena na parehong namula at natawa. Perfect match! Sigaw ng MC. Ladies and gentlemen, mukhang may susunod na ikakasal sa ating bride and groom. Napapikit si Lena at tinakpan ang mukha nito ng bulaklak. Nakakahiya na. Ala, destiny na yan. Sabay sigaw ni Nico. Sis, maganda ka na. Naka-line up ka na sa altar. Natigilan ang mga bisita at tinukso pa si Lena. Kiss! Hoy, hindi pa kasal. Depensa ni Lena pero halatang kinikilig. Sa Singapore nanirahan ang ate Marisa niya at ang pamilya nito. Taon-taon ay nagbabakasyon na lang sa kanila. Samantala, naging abala na si Pinky sa pag-aaral. Malapit na rin kasi siyang makagraduate kaya inayos niya na. Pinky! Daddy! Malakas na tawag ni Lena isang araw. Tumingin agad si Pinky. Bakit ate? Tuwang-tuwa ito at niyakap siya. Sumisikat ng banda namin at may kumuha ng recording company. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga ate? Wow! Sobrang proud ako sa inyo. Alam niyang matagal nang pinapangarap yon ng kanyang ate Lena. Ilang beses nitong hinintay ang spotlight na mapunta rito. Kaya masayang masaya rin si Pinky. Ako ang magme-makeup sa'yo sa unang gig mo sa national TV Bulalas ni Nico. Tumawa naman si Lena at tumango. Simula nang magkalinawan silang magkakapatid, palagi na silang nagkakwentuhan sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Hindi rin lilipas ang isang linggo na hindi bumibisita sina Nico at Lena sa kanila. Madalas din silang lumalabas kasama ang tatay nila. Tuwang-tuwa naman si Emmanuel kahit na kumain lang sila sa labas. May competition ka sa Korea, kuya? Tanong ni Pinky. Tumango naman si Nico. Kinakabahan nga ako. Napangiti naman si Pinky. Kaya mo yan, kuya. Ang galing mo kaya. Alam kong may papanalo mo yon at mas magkakaroon ka pa ng mga bigati na clients. Tumawa naman ang kanyang kapatid at niyakap siya. Gustong-gusto ni Pinky na palakasin ang loob ng kanyang mga kapatid. Kapag may problema ang mga ito, nakakagaan sa kanyang kalooban na siya ang unang nilalapitan. Ilang buwan pa ang lumipas, nakagraduate na rin siya sa wakas. Present ang buong pamilya niya roon. Nag-celebrate lang din sila. Nag-picnic sa harap ng puntod ng kanyang mommy. Namimiss na raw kasi ni Emmanuel ang sariling asawa. Daddy, pwede naman mag-asawa ka ulit, sabi ni Marisa. Umiling naman ang kanilang ama at matamis na ngumiti. Ang mama niyo lang ang babaeng pinakasalan ko. Kaya siya lamang ang aking magiging asawa sa buhay na to. Parang hinaplos ang puso ni Pinky. Saksi siya sa pagmamahal ng kanilang ama para sa mommy nila. Kailanman ay wala itong niligawan o nagustuhan na ibang babae. Hindi nagkaroon ng interes kahit bigyan man lang sila ng stepmother. Siguro,
dahil nakikita naman ito na kaya namang magpakainan ni Marisa para sa kanila. Dumating rin ang panahon na kailangan niyang iwan sa bahay si Emmanuel. Gayunpaman, hindi yun mas mabigat kaysa sa dati. Dahil ngayon, panatag ang kanilang ama na babalik pa rin sila kahit ano ang mangyari. Wow, ito na bang apo ko? Nakangiting tanong ni Emmanuel kay Lena. Ang gandang bata naman. Ngumiti si Marisa at tumabi kay Lena. Ninang ako ng anak mo ha? Tumawa naman si Lena. Siyempre naman. Lumipas pa ang mga taon, unti-unting nagsisink in sa utak ni Pinky na matanda na siya. Marami na siyang bagay na kayang gawin at pwedeng subukan. Tahimik ang sala habang hawak ni Pinky ang maliit na singsing sa daliri niya. Napangiti siya nang maalala ang proposal ng kanyang boyfriend sa kanya. Pinky, gusto kong makasama ka sa lahat ng gulo, sa lahat ng saya. Gusto kong ako ang lagi mo kasama sa plano mo na magpasaya ng buong pamilya mo. Pakakasalan mo ba ako? At oo, sinagot niya agad ito. Ngayon, hawak ang cellphone, tinawagan niya ang kanyang mga kapatid. Hello, Froglet! Bungad agad ni Nico. Maingay pang background at may tunog ng hairdryer at chismisan ng mga parlorista. Hinintay niya pang mag-open ng camera ang dalawa niya pang kapatid. Nang makita ng mga ito, napangiti siya. Ikakasal na ako. Pinakita niya agad ang engagement ring sa mga ito at itinapat ng maayos sa camera. Napapikit si Pinky nang sabay-sabay na magsalita ang mga ito. Natawa na lang siya. Namalaya niya na lang na umuwi na ang mga kapatid niya at kinikilatis ang kanyang mapapangasawa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, parang isinasayaw ang puso niya. Hindi alam ni Pinky kung anong mangyayari sa susunod, pero ang alam niya, buo sila roon, nagtatawanan at nagtutulungan. At sa kabila ng lahat ng sigalot noon, yun na sila ngayon, handa na sa bagong kabanata. At habang tinitingnan ni Pinky ang singsing, ramdam niyang hindi lang siya ang ikakasal. Para bang pati ang pamilya niya, muling pinagtatali sa bawat pagkakataon na pwedeng ibigay sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat tampuhan may pagkakataon pa rin ng pagpapatawad. At sa bawat nabuong lamat, may puwang pa rin ang pagmamahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.